Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad. Madalas nating binabanggit sa pananalangin, sa simula at sa wakas, yung sangal ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pakrus dahil tayo naniniwala na napakahalaga ng krus. Sabi nga ni St. Paul sa Galatians 6:14, ang krus lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang siya kong ipagmamapuri. Yan. Ipinagmamalaki niya ang krus. Bakit? Doon tayo niligtas eh. Doon tayo minahal ni Jesus ng lubusan. Pinahayag ang pagmamahal sa pag-aalay ng buhay. Kaya mahalaga po yung ginagawa natin pagkukrus. Kaya lang, pag nagkukrus tayo, ipinapahayag natin ang pananampalataya sa Santissima Trinidad, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa dakilang kapistahang ito ng Santissima Trinidad, ating pinapahayag, ang Diyos ay isa. Siyempre, isa lang ang Diyos. Hindi pwedeng marami. Pag marami, isa doon ay mas mataas. Isa lang ang Diyos. Kaya ang aral sa atin, ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Sa mga Hudyo, hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. Alone, siya lang ang Diyos. Kaya ibigin mo ang Diyos ng buong mong puso, buong mong lakas, buong mong kaluluwa. Ang Diyos lang, iisa ang Diyos. Hindi tatlo, hindi dalawa. Pero, sa ating paniniwalang Kristiyano, naniniwala tayong may tatlong persona sa isang Diyos. Kaya sinasabi nilang parang siyamrak. Yung siyamrak po kasi isang dahon na may tatlong bahagi. Yan. Isang dahon lang, pero tatlo bahagi. Tatlong persona. Paano yun? Marami nag-iisip, paano yun? Simple lang. Ang tatlong persona ay ipinahayag sa Biblia. Ipinahayag. Pero siyempre, hindi lubos na magagagap o maaarok o maunawaan ng tao. Paano ba maunawaan yung tatlong persona ay isang Diyos? Meron Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, and yet, isa lang ang Diyos. Paano yun? At marami ang sumubok na isolve yung problema. Kasi tawag nila problema. Hindi yung problema. Yun ay katotohanang ipinahayag. Ang mahalaga po doon, ipinahayag ni Jesus. Pinahayag sa Bible. Merong Anak, merong Espiritu Santo, at siyempre merong Ama. Kaya ipinahayag yan. Pero hindi masapul ng isip ng tao. Kaya sabi ng iba, the Trinity is not a problem to be solved, but a mystery to be lived. Huwag mong bigyan ng solusyon yung Trinity, hindi ang problema. Yan ay misteryo na isa buhay mo. Magkaroon ka ng kaugnayan sa Ama, kaugnayan sa Anak, sa Jesus, kaugnayan sa Espiritu Santo. Yan ang mahalaga. Yan ang mahalaga. Huwag mo solvein. Kahit yung patron nating si San Agustin, runong yan. Super dunong. At tsak na narinig niyo yung kwento na isang araw, pinagninilayan niya. Pilit niyang iniisip, inaarok yung mystery ng Ama, Anak at Espiritu Santo, pero isang Diyos. Nakakita siya ng isang bata sa may baybay ng dagat. Yung bata, humukay ng isang maliit na butas at may dala siyang kabibe. Tapos ay mula sa dagat, kinukuha niya tubig, nilalagay sa butas. Nilalagay niya sa butas. Paulit-ulit. Pinagmamasdan lang San Agustin. Si San Agustin ay lumapit sa bata at sinabing, ano ba yung ginagawa mo? Yun hong lahat ng tubig sa dagat, ilalagay ko dito sa butas na to.
Imposible yan, sabi ni San Agustin. Paano may lalagay sa butas na yun ang lahat ng tubig sa dagat? At ang sabi lang ng bata, mas madali pa po itong ilagay sa hukay na ito, sa butas na ito, yung lahat ng tubig sa dagat, kaysa maunawaan ninyo, iniisip ninyo, lalagay niyo yung Trinity sa isip ninyo at masosolve ninyo. Hindi mo masosolve yun. Dahil may katotohanan sa Diyos na hindi maaarok kahit kailan ng tao. Dahil limitado ang isip ng tao. Kahit naman sa mga tao may mga taong napakarurunong. Yun lang TV, hindi alam ng marami. Ba't nagkakatao doon? Na aeroplano, paano makakalipad yun? Pero yung marunong, alam nila kung bakit. Lalo pa tungkol sa 3 persona sa isang Diyos. Ang mahalaga, siyempre, rason din. Tingnan mo yung ipinahayag. Ano ba yung mga ipinahayag? Ipinahayag na si Jesus halimbawa, siya'y Diyos. Pinahayag yan sa Bible. Magsuri ka lang. Sa John's Gospel, chapter 1, verses 1 and 14, ang sinasabi doon napakalinaw. Sa simula pa ay naroon na ang salita. The Word, the Logos. Kasama ng Diyos ang salita. Ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos. Tapos verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. De si Jesus yun, ang salita ay Diyos. Kaya Diyos si Jesus. Minsan nasa bangka ang mga alagad, pinatigil ni Jesus ang unos, nutusan yung dagat, yung hangin. Sinamba siya ng mga alagad. Ang taong ito'y anak ng Diyos. Ang Diyos lang ang sasambahin. Si St. Thomas, naalala nyo, na napakita si Jesus nung matapos mabuhay na maguli, may sugat sa kamay. At yun lang gusto niyang makita at maniniwala siya. Nakita niya, ang sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Ang galing, naniwala siya. Sa pahayag, sinasabi na, ako, sabi ni Jesus, ang Alpha at Omega, ang una at huli, ang simula at wakas. Ang Diyos yun Pero sinasabi niya, siya yun. Ang Diyos ay si I am, hindi I was, I will be. Hindi. Siya the ever-present I am. Pero si Jesus, sinasabi niya, I am. Ako ito. Ako'y laging kasama niyo, sabi ni Jesus. Kaya maraming teksto sa Bible masasabing si Jesus ay Diyos. Ang Espiritu Santo, minsan sabi ni Jesus, dadalangin ako sa Ama at kayo ay bibigyan niya sa pampatnubay na magiging kasama niyo magpakailanman. Ito yung Espiritu ng katotohanan. Yan. Ang Espiritu Santo. At last Sunday, sinabi sa atin, 1 Corinthians 6:19, hindi ba niyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nanahan sa atin ng Diyos, ang Espiritu Santo. Tapos, ang Santisima Trinidad, binanggit sa ating reading ngayon, Matthew chapter 28, verse 19. Sabi dito, binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At sa ating pagbati kanina sa simula ng misa, ang sinabi, ang pagkapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, pantay-pantay. Yan ang Santisima Trinidad. At nung binyagan si Jesus, nagsalita ang Ama, ito ang minamahal kong anak. Nalubos kong kinalulugdan. Nandun ba ang Espiritu Santo? Nandun ang Espiritu Santo sa anyo ng ibon o kalapati. Kaya dito sa lectern, nandyan yung larawan ng kalapati at dun sa ating retablo, meron ding larawan ng kalapati. Sasabihin na iba, ba't may larawan ng ibon doon? Yan ang simbolo ng Espiritu Santo. Hindi siya nakikita, pero may pagkakataong napapakita siya sa
pamamagitan ng kalapati o kaya ng tongues of fire. Kaya ang Trinity ay totoo. Totoo. Hindi lang kayang isipin ng tao. Isa ang Diyos, tatlo ang persona. Ang mahalaga dito ay, may bata kasi nagtanong, minsan kasi dumalo ako sa eskwelahan sa Colegio de San del Monte sa Bulacan. Nagtanong ako sa grade 3. Sabi ko, isulat nga niyo ang tanong niyo sa Diyos. Mag-isip kayo ng tanong sa Diyos at isulat niyo sa isang papel. Siyempre, mga tanong nila ay, bakit po ang mga bata sa napanghapon na grade 2 ay may ingay? Mga yan. Bakit po wala pang boyfriend si ma'am? Yan. Pero may isang bata, ang tanong niya maganda. Panginoon, hindi ba kayo nalulungkot? Kung may problema po kayo, kayo nagtatanong. Kung naman, kung may problema ang Diyos, kanina siya nagtatanong. Pero maganda yung, Panginoon, hindi ba kayo nalulungkot? Hindi pwedeng malungkot ang Diyos. Kasi ang Diyos ay community. Yun po yung magandang point eh. Ang Diyos ay community. Ang Diyos ay Father, Son, and Holy Spirit. Isang Diyos, pero tatlong persona. Hindi malulungkot. Pero ang aral nito ay, maging ganun sana kayo. Maging ganun sana tayo. May pag-iibigan. May lubos na pagsusunuran. May paggalang. Iisa, nagkakaisa. Sana tayo rin magkaisa. Mag-ibigan. Magbigayan. Si Jesus, puro pagsunod sa Ama. Ang Ama naman, ang gusto niya, maparangalan si Jesus. Ang Espiritu Santo, ang tinuturo niya sa atin, yung lahat ng aral ni Jesus, itinuturo sa atin. Yan ang ating Diyos. So, mga kapatid, hindi na kailangan isolve. Hindi masosolve yun. Ang tungkol sa tatlong persona sa isang Diyos. Rather, isa buhay mo, magkaroon ka ng magandang relasyon sa Ama. Napakaganda po noon na ang Diyos ay Ama. Hindi yung sa maraming religion, ang tawag sa Diyos ay Supreme Being. Pinakamataas sa lahat. Pero sa atin, hindi. Tatay natin yan. Si Jesus, yan ang nagligtas sa atin. Nagbigay ng maraming aral sa atin. Ang Espiritu Santo, siyang kasama natin. Nagbibigay lakas. Gumagabay. Nagtuturo. Yan. May relasyon tayo sa Diyos. Bilang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.